Nagdiwang yung mga fans sa pagbabalik ni Anthony Davis na base sa report napaaga yung return date niya ulit. Hindi kasi ito yung expected date na makakalaro si AD. May 10 players na ang Dallas ngayon kasama si Kai Jones at si Anthony Davis. Sa loob ng 27 minutes, meron siyang 12.6 rebounds, 3 assists at 1 block. Naka-minutes restriction pa si AD sa mga susunod na game base yun kay Jason Kidd. Natambakan pa nila ang Nets 120-101. Kaya sinabing napaaga yung return date ni AD imbes na sa Knicks maglaro. Dahil nga back-to-back yun after ng Nets, mas inuna nilang pabalikin si AD sa Brooklyn kumpara sa New York. Sa Brooklyn kasi 50-50 chances do ng Dallas dahil sa tanking. Ang report ni Mark Stein, maglalaro lang si AD ng isa sa back-to-back game at most likely out din siya versus Knicks. Yun kasi ang mahirap na game para sa Dallas. Yun din ang huling game since ma-trade si AD. Parang may trauma pa si Anthony Davis sa Knicks at may gustong patunayan talaga si AD kaya bumalik agad. Pero based naman kay AD kaya siya nagmadaling bumalik, ayaw niya kasing maupo na lang kahit hindi pa siya 100%. Gusto agad kasi niya makuha yung rhythm dahil ibabalik rin di umano sa lineup si Gafford at si Dereck Lively. Sa dalawang player na yan, ang pinag-iisipan kasing iupo rin ng buong season si Lively, na dahil naman kay Anthony Davis na nagmadaling bumalik sa lineup, halos minamadali din yung dalawa. Ilang araw lang din kasi ang pagitan ni AD at nung dalawang sentro nang nilagay sa G-League para sa practice. Parehas nga lang sa ngayon na wala pang timetable kung kailan makakabalik si Gafford at si Lively. Kapag wala kasi ang isa kay Gafford or kay Lively sa lineup ng Dallas, balik ulit sa dating senaryo si Anthony Davis. Siya yung magiging sentro ulit ng Dallas. Imbes na siya yung maging power forward na matagal na niyang hinihingi. At mas lalaki kasi ang risk ulit na ma-injured si AD kapag nasa center position. Sa West naman mula number 2 hanggang number 9 ng standing, natalo yung mga teams doon. Yung isa pa doon yung Minnesota na mukhang nausog ata nung nakaraan. Dahil 50-50 chances na mananalo sana yung Minnesota sa tig dalawang games nila sa Pacers at Pelicans. Ang naging resulta, 1 out of 4. Pinahabol patuloy ng Minnesota lalo yung Clippers na natalo pa last time sa OKC. Nagkaroon pa ng thumb injury si Anthony Edwards na naging game time decision pa siya versus Pacers. Yung Bulls naman tinalo yung mag-best friend na team, ang Nuggets at Lakers. 5 straight ng games na nawala si Nikola Jokic dahil sa injury sa paa. Ito rin so far ang magiging pinakamaraming games na namintes ni Nikola Jokic sa kanyang career so far sa isang season. 3 games pa ang kailangan ni Jokic para maging eligible sa award. Kailangan lang pa niya ng 3 games. Mukhang ito rin ang magiging reason kung bakit kay SGA maibibigay yung MVP award dahil sa number of games. Masaya na ulit si Kevin Durant dahil nakakuha ng panalo versus Milwaukee Bucks galing sa game winner ni Devin Booker. Naka 4 straight na panalo na ngayon ng Suns na muntikan pang ma-injured si Booker nang mabagsakan ni Giannis sa isang loose ball play. Wala pa rin si Damian Lillard sa Bucks dahil sa injury. Sa Suns naman, naka 38 points, 8 rebounds at 5 assists si Kevin Durant, 19.7 rebounds at 12 assists si Devin Booker. Yung last shot pa ng Bucks hindi na ipasok mula kay Brook Lopez na na-deny din kasi yung passing lane ni Giannis na meron naman 31 points, 10 rebounds at 5 assists sa game. Maganda rin kasi yung nilaro ni Brook Lopez na meron 23 points at 10 rebounds. Kaya din siguro minadali ni Anthony Davis na bumalik dahil sa Suns, ang team na merong winning streak sa West bukod sa OKC. Wala kasing chance pumasok ang Dallas sa play-ins hanggat tabla sila sa Suns. At hanggat nananalo din yung Suns ngayon, expected kasi malalaglag yung Phoenix dahil nga toughest schedule ang meron sila pero nakakabawi sa mga last game. 8 out of 10 games na natitira ng Suns, yung makakatapat nila ay nasa top 6 ng standing. Ang Dallas naman, 4 out of 10 remaining games nila, yung mga teams na out naman sa top 6 contention.